Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verses 8 to 10. Ephesians chapter 5 verses 8 to 10. For you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of light consists in all goodness and righteousness and truth, trying to learn what is pleasing to the Lord. Niya po Diyos mong bendisyon iti sa una nga naibasa. So, isang purpose ng pagbibigay ng Diyos ng kaligtasan ay hindi lamang po para mapunta tayo ng langit. Kasi if that would be the case, nung manampalataya na tayo, patay na tayo. Para umuwi na tayo ng langit na bayan. But then, hindi yun yung, hindi yun yung ultimatum na purpose ng Diyos. Although, that is our destiny, heaven is our destiny, or the presence of God is our destiny, meron siyang ibang purpose sa buhay natin while we are in this world. Kaya sa chapter 5 ng Ephesians, ay dito po natin makikita yung purpose ng Diyos para sa bawat isang mananampalataya. And that is becoming imitators of God. Bagamat sa atin mga tao, parang isa ito sa pinakamahirap na gawain ng isang mananampalataya. Kasi nga, parang, yung expectation versus reality, and then truth versus falseness or lies. Parang sabi natin, ang hirap naman ng buhay Kristiyano. Kaya kung titingnan natin, maraming Kristiyano ang dismayado. Sabi nila, wala. Para bang yung buhay natin ay hindi siya naaangkop sa salita ng Diyos. Kasi kung titingnan natin, yung imitators of God, ang bigat na para sa akin parang apakabigat na gawain. However, sa ating pag-aaral, nakita po natin na bago magbigay ng Diyos ng isang kautusan, una, nagbibigay siya ng kakayahan para gampanan o gawin yung utos na iyon. Kaya nung sinabi niya na be imitators of God, babalik po tayo sa sa nakaraan na lessons na kung saan before the foundation of the world, di ba sa chapter 1, verse 4, sabi po doon, He chose us in Him before the foundation of the world that we would be holy, blameless before Him. So pinili po niya tayo. Before we were born, before the world was created, sabi po talagang pinili niya tayo sa kaloob-looban ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po tayo pinili na maging banal at blameless, yung talagang wala kang pwedeng ibato na accusation that have, ano yung term ng mga lawyers? Nakalimutan ko. Hindi tayo lawyer kasi. But anyway, walang pwedeng may bato sa'yo na may basihan. Sabi nga, so we are blameless before Him. So hindi lang po tayo pinili. Sabi po, He predestined us to adoption as sons. So dito, sabi, He predestined us to adoption as sons. Sa chapter 5, sabi doon, be imitators of God as beloved children. So bago po man tayo masilang, bago po man ginawa ng Diyos ang mundong ibabaw na ito, meron na yung predestination.
na nangyari. Na yung ibang Kristiyano, ayaw nila itong ayaw nila itong termino na predestination. Pero andito siya. Sabi, He predestined us. He set the boundary around us as sons. At nakita po natin yung son na ito, ay ito yung anak na handa na siyang gampanan ng isang tungkulin para sa kanyang ama. So we are predestined as son. And then, titingnan natin, sabi doon, to the praise of the glory of His grace. That is for His glory. And at the cross, so sa Diyos Ama, before the foundation of the world, meron po yung choosing at meron yung predestination. In Christ, sa cross, sabi sa verse 7, we have been redeemed through His blood. Tinubos po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross. And that is through His grace, the riches of His grace. And there is that forgiveness at the cross. Kaya pwede po tayong gawin or pwede niyang ibigay yung kautusan na sabi, be imitators of God. Kasi nga, ang kasalanan natin, napatawad. Tayo ay tinubos from the slave market of sin. Kaya, kinuha niya tayo and set us on the kingdom of His own beloved Son, Christ Jesus. So nasa loob po tayo ng kingdom ni Kristo. And then He made us members of His body. And Christ is the head. Siya yung gumagawa ng decision para sa atin sana. Paano yan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero minsan, tigas pa rin natin. Gusto natin yung masunod. So, not only that, aabanti tayo sa chapter 1. Sa verse 13, sabi doon, In Him you also, after listening to the message of the truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance with a view to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. So sabi, sinilyuhan po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And sealing again, pinapakita yon na we are owned, pag-aari tayo ng Diyos, na tayo po ay genuine na anak niya, hindi po peke. So yan po yung katawan natin. We have been sealed with the Holy Spirit, na ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, as long as the seal of the Holy Spirit is there, hindi po magbabago na tayo ay tawagin na santo or saints. So, moving forward to chapter 5, dito ay naibigay yung kautusan na sabi doon, be imitators of God. Be imitators of God. Na ang sarap pakinggan, ang sarap namnamin, pero kung darating na yung oras na talagang papakita mo na ikaw ay isang mananampalataya, parang ang hirap. Kasi nga napapalibutan tayo ng sanlibutan. But anyway,
Looking back sa previous 4 chapter, nakita natin, kung isa-isay natin, God give the enablement. Binigay po ng Diyos yung kakayahan para tayo po ay pwedeng lumakad, imitating God in our life. So nakita po natin, how do we imitate God? Una, by walking in love. Mamuhay tayo na naayon sa pag-ibig. And living in love is the antidote of hatred. Diba? Na kung saan, even in the churches today, there is that animosity. Meron po yung feelings na hindi mo ma-explain concerning your fellow Christian. Sabi po ng Diyos, walk in love. Because in a church, hindi po natin may deny na meron yung hindi pagkakaunawaan. In the family, there is that misunderstanding. In the community as well. In your workplace. Kaya sabi ng Diyos, kung ikaw ay isang Kristiyano, mamuhay ka sa loob ng agape love. Gaya ng ginawa ni Kristo para sa atin. Gaya ng ginawa ng Kristo. That is the ultimate standard of love. Hindi po yung love na Valentine. Kasi iyon po is Valentine is lust. Hindi po yung pag-iibig. That is the lust of the flesh. Bagamat Christianize. Pero kung titignan mo yung pinakabuod ng Valentine, it is lust. Fulfilling the lust of the flesh. So walking in love, gaya ng ginawa ni Kristo nung inibig niya tayo at binigay niya ang kanyang sarili as an offering and a sacrifice to God. Anong sabi ni John? Greater love hath no man than this, than for a man to lay down his life for a friend. So when the world is living in hatred, tayong mga mananampalataya, mamuhay po tayo sa loob ng agape love. Agape love, punta ka sa Ephesians chapter or 1 Corinthians chapter 13, makikita po natin dun yung kabuuan ng pag-ibig na ito. Love keeps no record of wrong, love does not envy, love does not boast, and so forth and so on. Love keeps no record of wrong. Kaya huwag po tayo magbilang ng kasalanan ng kapwa po nating tao o mananampalataya. Huwag po nating magbilang kung ilan yung kanilang pagkukulang. Hindi po bokabularyo ng isang mananampalataya ang kapag puno na ang salok. Hindi po yun yung bokabularyo natin. Love covers a multitude of sin. Kaya kung may pagkukulang yung kapwa natin mananampalataya, may pagkukulang yung kapwa mo sa loob ng inyong family, sa trabaho, love is the solution. Agape love. Oo, pinag-uusapan. Pero, huwag naman sana yung meron yung bahid na bitterness. Iba yung pinag-uusapan na doon ka matututo, doon ka makikita mo kung ano yung hindi mo dapat gawin. Iba po yung
kinikwento mo na may bitterness, may sakit, or may sama ng loob. Iba po yun, mga kapatid. Hindi po yun naayon sa pag-ibig. Kaya, walk in love. Pangalawa, na nakita natin, walk as children of light. Gusto ko sanang tapusin yung chapter 5, kahit wala ng review, pero the burden of the text requires repetition. Na minsan hindi natin makukuha yan sa isang pag-aaral. Na minsan kailangan paulit-ulit para maitanim sa ating isipan. Maalala ko tuloy siya si Paul Washer. Si Paul Washer may pumuntang sabi niya, Kristiyano ako. So sabi niya kay Paul Washer, how can I be sure that I am a Christian? Sabi ni Paul Washer, basahin mo John 3:16. Binasa niya. Minsan, sabi ni Washer, basahin mo ulit. Binasa na 3 times. Sabi niya, basahin mo ulit. I think that's more than 100 times na binasa ng tao. And then, later, the man is crying. After more than 100 tries, na binasa na John 3:16, santo lang nagsangit di tao, tanaawatan na di kaipapanan, iti bersikulo. So in studying the Word of God, ay hindi po natin sasabihin na pag binasa na natin, alam na natin ang kahulugan ng verse na yun. Yes, we may know it by memory, we may know it by reading only, pero sa puso natin ay hindi pa rin natin nakukuha yung mensahe ng verse na yun. Kaya kailangan po yung repetition, yung paulit-ulit na pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Yan sabi dito, walk as children of light. Walk as children of light. So nakita po natin last Sunday that formerly, tayo ay nasa kadiliman. We are darkness itself. Hindi lang po na tayo ay nasa kadiliman, pero sabi nga natin, tayo mismo ay kadiliman. Hindi lang ang mukha ang madilim, pati puso madilim. Kasi ang ginagawa, ang kagustuhan ng puso ay kung ano man yung gusto ng laman na ito, yun yung ginagawa ng yun. Kaya we are, sabi po, kadiliman. Pero, yun po, bagamat yun yung katayuan natin sa nakaraan, yun yung status natin, yun yung buhay natin. Sabi po ng salita ng Diyos, pero ngayon, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, the death, burial, and resurrection of Christ, kayo ngayon ay liwanag ng Diyos. You are now light in the Lord. Nawa, ang pagiging ilaw po natin ay hindi po siya pundido. Ayan mo't nga mapundi because Christ in our hearts is never and will never be busted. Haan nga mapundi ni Kristo nga aday jay puso tayo. Kanayon nga lawlawag. Kaya sabi po dito, you are now light in the Lord. Ito na po yung buhay ninyo bilang isang mananampalataya. And always bear in mind, mga kapatid,
The light is always connected with the Lord. Hindi po pwede na mag-ilaw yung isang Kristiyano, na magliwanag yung isang Kristiyano sa kanyang sariling kakayahan. We can never be a light in ourselves. Kailangan po natin, we must always be in the Spirit of the Lord. Ano ba yung purpose ng worship? To be always in the presence of God. Maalala nyo kung sino yung nasa scripture? Na talagang yung mukha niya ay nagliwanag? Moses. He spent 40 days and 40 nights up in the mountain, communing with God. So ano kaya timot nga lawag jero payo, tanurabi kat magmagna kayo kat masilawan. Sabi, you spent 40 days and 40 nights worshiping God, communing with Him. Tahan nga kanan nga Biyernes Santo tirupat eh. Kasi you are light. Kaya sabi, the light within us is always shining. Christ is always shining within us. Ang problema po nasa sa atin na yan, mga kapatid. However, our failures or our unfaithfulness in the light does not negate the reality na patuloy na nag-iilaw si Kristo sa buhay natin. Kaya sabi po sa atin, nakita po natin, walk as children of light. Another present imperative. So from chapter 4 verse 25 hanggang sa chapter 5 verse 18, kung hindi ako nagkakamali, punong-puno po ito ng present imperative. Present imperative, ibig pong sabihin ng yung mga kautusan na dapat ginagawa ng mga mananampalataya day in and day out. O repay nakaturog kayo kasi kumati tagtaga-inap yun. We walk as children of light. Kasi nga, anak na tayo ng liwanag. Verse 1, beloved children of God. Dito sa verse na ito, verse 8, we are children of light. Ito na po yung kabuuan ng buhay natin bilang isang mananampalataya. It will never change. Our weakness, our unfaithfulness, ay hindi po niya pwedeng tanggalin yung katotohanan na tayo po ay anak ng liwanag. No pundido jay aksyon iti karubam no ag kasjay jay silaw na. Don't look at him with condemning eyes. Ako na maapay kastati Kristiyano. Magliwanag ka. Para yung ilaw niya napatay sindi. Nuhan na makita jay dalan na tapatay sindi jay silaw na. Gapu jay silaw mo. Makita na. Kaya nga children of light is a communal identity. Ore ko na da, kaslate butat to. Da kayo nga ko, jinsi, hanyo mo ti butat to. Ako mo no niya, jay termyo, da kayo, da dumang ako, lingwahe, ngamtikan ka na ibutat to.
No ejay bantay kat makita mo anagado ti silaw damdama adat nagdut. Damdama adama nung tinagsilaw. May tata kung nagamin jay manbunong ijay amlimay kat nung tanawada ho tabalon linta kay na andila ho ta ayan ko. Sana awang kano dagijayan. So, ayun po yung katotohanan. That when others' light are flickering, hayaan po natin na magliwanag yung ilaw natin para makita nila yung tamang daan. Yan po yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Kasi we live as a communal of light. Han nga kanayon kat napigsa dya silaw ti kadwa tayo. Ada dya tiyempo latang kumapoy. Depending deta iti fellowship tayo kani Apo tayo ng Yesu Kristo. That when we neglect fellowship with the Lord Jesus Christ, our light becomes patay sindi. But when there is consistency, yung kung tuloy-tuloy yung magandang fellowship natin sa Diyos and prayer and in reading the Scripture, our light shines brightly. Kaya, kailangan po natin na magliwanag. And then, pumunta tayo ng verse 10. Sabi po sa verse 10, trying to learn what is pleasing to the Lord. Or sa King James or sa YLT, sabi po doon, probing what is will pleasing to the Lord. So tayong mga mananampalataya, ay hindi lang po tayo nagkakaroon ng bunga ng liwanag. Yung bunga ng liwanag, nakita natin goodness, righteousness, and truth sa verse 9. So that is parenthesis, pinapakita no kung yung isang mananampalataya ay patuloy yung nagliliwanag yung ilaw niya, makikita mo sa kanya yung goodness, righteousness, and truth. So, yung verse 9 is actually connected sa verse 10. So sabi din, walk as children of light, proving what is pleasing to the Lord. So proving, ito yung Greek word na dokimatsu. Dokimatsu, alam po natin, ito yung ginagamit, ito yung lingwahe na ginagamit ng mga minero. Na kung saan, yung mga ginto, yung mga pilak, ay pinapadaan nila sa apoy, tinutunaw lahat, inaalis yung mga impurities, yung mga dumi, para magiging puro yung ginto. So dokimatsu, pinapakita nito na magkakaroon ng testing para ipakita yung tunay na anyo. Actually, there are two kinds of Greek words, there are two terms in the Greek na tumutukoy sa sa testing. Yung isa yung piraso. Yung piraso, dadaan ka sa testing para ipakita yung kahinaan mo. To show your weaknesses. To bring out the evil in you. Pero yung ginagamit ng Diyos para sa ating mga mananampalataya, hindi po piraso, dokimatsu. Na kung saan pinapakita na dadaan sa pagsubok, sa testing, sa trials, para mailabas yung totoong nasa sa atin na si Kristo. So actually, yung proving dito is a present participle. So present participle, sa grammar ng mga Grego ay sinasabi na ang action nito, it is concurrent with the action of the main verb. O kaya, yung action ng present participle
ay nakikisabay siya sa action ng main verb. Ano yung main verb dito? Walk as children of light. So as we walk as children of light, ay gumagawa din tayo ng mga pagsubok. So walking and proving ay parang two side of a coin. Parang siyang barya. Na hindi pwede na dalawang tao. Hindi po siya pang Kara-Cruz. Kasi yung Kara-Cruz kasi, dalawang tao yun o kaya dalawang tail. So, dito, yung walk as children of light, ay pinakpakita that as we walk, as habang nabubuhay tayo bilang anak ng liwanag, ay dito natin na susubok, nakikita kung ano yung nagamit dito, will placing. Yung kaaya-aya or yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Or what is pleasing to the Lord. Kaya kung hindi po tayo namumuhay sa liwanag, hindi po natin makikita kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Yung palagi po nating makikita ay yung kahinaan natin. So, dito, isa itong challenge sa ating mga mananampalataya. Kasi actually, kung titignan natin, yung walking is present active, ito din present active, ibig sabihin talagang ito yung gawain ng isang mananampalataya day in and day out. Wala pong recess, wala pong semestral break, wala pong long vacation. Sa pamumuhay bilang isang liwanag, as children of light, tuloy-tuloy po yun. And as we walk as children of light, doon po natin makikita, masusubok kung ano yung mga kalooban ng Diyos sa atin. Through the Scripture. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba kasi yung will placing? Will placing, ito yung salita ng Grego na nagsasabi that you win someone's favor by satisfying their expectation. Ito na po yung expectation versus reality. So what does God expect from us? As Christian, as children of light? Eh di, mamuhay tayo bilang isang liwanag. Yung ilaw po natin ay nagliliwanag sa kadiliman. That is the expectation. Yun po yung ninanais, yun po yung kalooban ng Diyos para sa ating bilang isang mananampalataya. Pero, when we do not walk in the light, kung hindi po tayo lumalakad na naayon sa liwanag, wala pong mangyayari na gano'n. Magiging yung expectation versus reality ng mga tao. So, Aristos, sabi ni Bible Hub, ito po yung term the term Aristos accent that which brings the lights to the Lord. So sabi niya, it is never use of merely satisfying human expectations. So yung Aristos ay hindi to nasulat ito, nagamit ito para hindi, it's not to satisfy kung ano man yung expectation ng kapwa mo mananampalataya sa inyo.
Kaya, your focus in Eucharistos is not your fellow Christian. Andi ako makuna nga, ay anya nga tati maibaga ni pastor, anya nga tati maibaga ni kuya, anya nga tati maibaga dyan da dumadya nga Kristiyano. Nga kasjay. Rather, it is focus always vertical, measuring conduct, attitude, and offering by the standard of divine pleasure. Each New Testament occurrence therefore carries an implicit theology of worship, stewardship, and sanctification. So yung will blessing ay nagamit po ito sa salita ng Diyos na kung saan pinapakita na ang isang mananampalataya ay nananambahan. We are becoming a good steward. We are living a sanctified life before His very presence. Gaya yung pinag-aralan natin sa Sunday school. They are always in the presence of God, worshiping. Yan po yung Eucharistos na ito. Ito po yung buhay natin bilang isang mananampalataya. That God expects from us worship, stewardship, and sanctification. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Yung word na acceptable dito, ito po yung Greek word na Eucharistos. Na yung buhay mo as a living sacrifice is not directed to me as your pastor. Hindi po yun. Yung buhay mo at buhay ko, maging isang buhay na alay, it is holy, banal, acceptable sa Kanya, sa Diyos. Kasi sabi po, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Yung word na naging acceptable dito is, yun yung Eucharistos. As we walk as children of light, nagkakaroon po yung transformation sa isipan natin. Makikita po natin kung ano man yung mga nakakalugod sa Diyos na gawain. Philippians 4:18. Sa Philippians 4:18, sabi po, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor, a sweet smelling, or a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So ito po yung service. It is stewardship. Kung paano natin ginagamit yung mga kaloob ng Diyos para sa atin. Yung kanyang mga biyaya para sa atin. Sa mga taga-Filipos, ano ginawa nila? Nung nagkaroon si Pablo ng pangangailangan sa Roma, nagpadala sila. At sabi ni Pablo, that is a will-pleasing sacrifice to God. Hindi niya sabi na para sa akin. Bagamat sa kanya nabigay, again, who was well-pleased? Sabi niya, ang Diyos mismo. Hebrews 13:21, sabi po Hebrews 13:21, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Well-pleasing in His sight. Yung mga gawain natin sa mundong ibabaw na ito ay acceptable sa paningin ng Diyos. Sabi po, well-pleasing to the Lord.
minsan parang nagiging basag na plaka. Yung term or yung phrase na to God, the Lord Jesus Christ, ay minsan hindi na natin binibigyan ng halaga. However, kung titignan natin dito, the Lord, alam po natin, yung Lord is the sovereign ruler, sovereign master, na siya yung nagmamay-ari sa atin. The Lord declares the absolute ownership of Christ to us. Na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Pero hindi lang po yun yung ibig sabihin nito. Gaya nung pinag-aralan natin sa Sunday School na full of eyes. The phrase the Lord, dito, it stresses the reality, again, that He is the ultimate audience of our Christian walk as children of light and in improving His acceptable will in our life. Hindi sana mawala itong katotohanan sa isipan natin kasi this guides us. Ito po yung nagbabantay rin sa atin sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Na alam natin na andun, saan man tayo pumunta, ano man yung iniisip natin, alam po ng Diyos lahat yun. Magaya tayo kay King David, na kung saan sabi niya, O Lord, Psalms 139 verse 1 to 4. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thoughts from afar. You scrutinize my path and my lying down, and are intimately acquainted with all my ways, even before there is a word on my tongue. Behold, O Lord, you know it all. Walking as children of light, probing what is well-pleasing to His sight. Alam po ng Diyos lahat. Shall we pray? Father, we thank you sa paghirang po sa amin, even though we are dead in our trespasses and sin. Yet you give your mercy, your love, and your grace. Tinawag niyo po kami na inyong minamahal na anak. Tinawag niyo po kami na anak ng liwanag. With that, O Lord, we are so grateful. Father, we do confess na sa buhay po namin bilang isang mananampalataya, sometimes ang ilaw po namin ay patay-sindi due to the weakness of the flesh. But we want to say thank you kasi andun pa rin yung biyaya niyo carrying us through. Andun pa rin yung kapwa naming mananampalataya lighting our path for us through their light. Nawa, O Lord, dalangin po namin that as we continue to learn yung katotohanan with regards to our life as Christians, nawa po, Ama, may you continue to enable us through your Holy Spirit and through your words na ang buhay po namin ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Because we know that everything we do, lahat po ng iniisip namin, lahat po ng binibigkas namin na salita, lahat po ng aming ginagawa, it always passes through your scrutinizing eyes. And Father, we pray that may our thoughts, may our words, may our action be always in line with your will-pleasing desire in our life. So Father, we thank you and we glorify your name. Lahat po ito, dalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen.